Good morning mga kapatid. Our devotion for today, an act of the will. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 is our scripture reading, and our key verse Psalm 22 verse 22. I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the congregation will I praise thee. Sa anong panahon tayo ay nagpapasalamat sa Diyos? Sa panahon bang tayo ay masaya o nararamdaman natin na tayo ay dapat magpasalamat? Well, ang isang maling paniniwala sa usapin ng pagpapasalamat sa Diyos, kailangan ng isang tao ay makaramdam ng kasiyahan o kagalakan. But actually, hindi po yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Thessalonian Church. So, what if ang iyong sasakyan ay nasira? Or what if ang iyong mga anak ay nagkaroon ng sakit? Or ang iyong asawa ay nawalan ng trabaho? Or ang iyong kaibigan ay tinanggihan ka o tinalikuran ka? So anuman ang iyong nararanasan, I would like you to know, kapatid, na ang Panginoong Hesus ay alam niya, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng kalungkutan at matinding pain. So alam po yan ng ating Panginoong Kristo na yung pain sometimes ay pwedeng alam niyo po yun, parang pinupunit na ito ang iyong pagkatao. Yun kadalasan ang nagagawa ng matinding pain sa buhay po natin. So, ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi po laging kapahayagan ng ating emosyon. So, kung hindi ito laging kapahayagan ng emosyon, ano po ang pagpapasalamat sa Diyos? Ang thanksgiving is an act of the will. Ibig sabihin, ito ay isang pagpapasya. Yes, it is your choice, kapatid. So, it is your choice na kapag nakaranas ka ng mga negative situation or difficult situation sa iyong buhay, it is your choice na magreklamo, it is your choice na magalit sa Diyos, it is your choice na tumalikod sa Panginoon. So, pag sinabing thanksgiving, nakikita mo yung mga negative circumstances sa iyong buhay at kinikilala mo ang Diyos na pinapayagan niya yun sa iyong buhay sapagkat meron siyang dahilan. At alam mo na yon ay mabuting dahilan, mabuting layunin. Alam mo na lahat ng bagay nagkakalakip-lakip tungo sa ikabubuti sa mga umiibig sa Diyos at nasa mga layunin ng Panginoon. So, pwede mong pasalamatan ng Diyos ngayon na ikaw ay may buong pananampalataya sa Kanya because alam mo na yung presente mong pain or nararanasan ngayong problema ay oportunidad upang maipakita sa iyo ng Diyos yung Kanyang biyaya. I mean, kung tayo ay magre-reflect, how many times na ho sa buhay natin na ang dami na nating naranasang heart pain, ang dami na nating naranasang grief, matinding situation sa ating buhay, at gaano karaming beses doon na ang Diyos ipinahayag niya yung kanyang kabaitan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang biyaya, at yung kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, kung titingnan din natin sa mga buhay sa mga kapatid natin sa Panginoon, nakatagpo ka na ba ng mga mananampalataya na kung saan ang ginagawa nila, minamanipulate nila yung kanilang emotions. Kumbaga, kailangan nila laging maramdaman na sila ay masigla, para sila ay sumunod sa Diyos at para sila ay maging magalak sa Diyos. Yung ganong kalagayan po ay hindi natural. Kumbaga, it is just a matter of time. Yun po ay mawawala rin. Yun din po ay bibigay din. Sapagkat ang Diyos hindi niya nais na yung ating passion ay peke or artificial lamang. Hindi totoo, hindi tunay. So, ang nais ng Diyos, ikaw man ay nasa negative circumstances, di mo kailangang i-manipulate ang iyong emotions. Ang nais ng Diyos, ang iyong pananampalataya at ang iyong tiwala sa Kanya na yung iyong mga nararanasang pain and difficulties ay gagamitin ng Diyos upang ito'y maging pagpapala sa iyong buhay. And it is your choice, kapatid, na magpasalamat sa Diyos. So ngayong umagang ito, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong kabigatan, ano man ang iyong nararanasan, it is an act of the will kung ikaw ay magpapasalamat sa Kanya. Let us pray. Dakilang Diyos Ama, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa nararanasan ko po ngayong pain and problems and difficulty. And I know, Lord, gagamitin niyo po ito upang ito'y maging pagpapala sa aking buhay, O Diyos. Pinangahawakan ko po, O Lord, na anuman ang pinapayagan niyo sa aking buhay, your ultimate purpose, Lord, ay mabuti.
Ito ang aking dalangin, sa iyo ako nagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen.